We are talking a very delicate subject. Medyo mahirap po ito ng konti. Friend of sinners. Sino po sa inyo ang mayroong mga sinner friend? All right, let's take a look at scriptures. Together, ready, go. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi." Amen? Kung palagay nyo, inimbento lang yung salitang yon, hindi po. Tawag po sa kanya yan, ng mga tao. Sabi niya, a friend of tax collectors and sinners. 80% of his time nasa mga makasalanan po si Jesus. Ano yun? Trabaho, di ba? Maybe family, maybe neighbors, maybe schoolmates. All right? And all this is designed for a purpose. Kasi po, ayaw po ng Diyos, kunin ka kagad, dadaling ka sa langit, at puro banal ang kasama. You are here to influence. Say that word with me, influence. All right. Now, tanong, sino yung mga pinupwera natin sa buhay? Baka meron pong, hindi ko siya bate. Kung uso po sa FB ang unfriend, dapat meron ka na pong an-enemy naman. Hindi na kami magkaaway. Kasi po, sa ugali po ng mga religious leaders during that time, yung mga Hudyo, they say no to the following people, no to Samaritans. Ito po yung mga Hudyo, lalaki man o babae, nag-asawa ng Romano, Egyptians, Syrians, they crossbreed. Meron po mga maseselan, sabi nila hindi maaari yan. Kailangan purong Hudyo lamang tayo. So iniiwasan po nila yan. Pero si Jesus, kinausap niya, eto pa isa, tax collectors, mga government officials, iniiwasan nila yan. They were treated like traitors against Israel. Si Jesus, nirecruit yung isa dyan. Ang pangalan po, si Matthew. Alright? He was recruited as one of the primary 12. Alright? And of course, during that time, sa taas po ng standard ng Israel, they were prostitutes. Ang dami pong mga Romans doon, mga popogi, matatangos ang ilong, maraming pera, and so they got involved into a promiscuous relationship. One relationship after another. Pwede rin pong sabay-sabay, alright, na relationships. I want us to appreciate the character of Jesus. Medyo, konti hinay-hinay lang to. Kasi po gusto kong i-provide yung perspective po ng mga relihiyoso, pero on the perspective of scriptures, bakit ganyan si Jesus, Tingnan niyo po itong talatang ito. Basahin nga natin ng malakas. Ready, go. Mga mata ni Yahweh sa matuwid nakatuon sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Etong sunod, malupit to Sa mga masasama, siya'y tumatalikod. At sa alaala sila'y mawawala. They will be remembered no more. God doesn't want wicked people. Yun po ang totoo rito. Okay? And so you get to appreciate, meron palang kinekater si Lord talaga, yung mga gustong sumunod sa Kanya. Yun talaga pang, pag kami nagpipreach, nagte-take note, attentive, tapos ina-apply agad. Okay? Hindi ka pala pwedeng magkamali kasi tatalikuran ka ng Diyos talaga Grabe, nabasa ko to. Kaya ma-appreciate mo talaga si Jesus as friend of sinners. And if you think nagpalit ng paniniwala si Jesus, hindi po. Kasi when He was here, He said this, "Be ye therefore perfect, even as your Father
which is in heaven is perfect. Ang taas po ng standard, perfection. Amen? Teka muna, nalilito na ako. Hindi ako po pwede maging friend of sinners kung perfectionist ako. Hindi po. Ibig sabihin po nito, I will be perfect in my attempt to pursue God. Akin lang yon. Pero when dealing with others, hindi ko po pwedeng i-apply yung higpit ko sa kanila. Naunahan niyo po ba yan? Jesus is the friend of the outcast. Teka muna, kala ko ba tinatalikuran ng Diyos? Iba po ang naging mission kasi ni Jesus dito. Ito na, yung mga tinalikuran ng Diyos, yun po ang aabutin ngayon. Friend of the outcast. Ito po, leper. Pag may sakit ka during that time, you will be placed outside the camp. You could not associate with people. And also, Jesus is the friend of the rejected of society. The rejects. Ito po yung tawag nila dyan, C-U-L-L, Kal. Okay? Pero kinausap din ni Jesus yan. He is reaching out to them. Now, Jesus is the friend of the hated people. Sino pinag-iinitan dyan sa kapitbahay mo? Puntahan mo pa rin. Alright? Okay. Amen? Kailangan ko yung mga katulad nila Kuya Dado na ganyan, yung pupunta pa rin. Ha? Ang mga ginagada ni Kuya Dado, magaganda. Ang mga tatay po na mga hindi pupuntahan. Okay? Mga galing sa mga inom-inom, galing sa mga kabiguan, yung mga walang trabaho. Maganda. Now, gusto ko pong ikwento ngayon to. Ano to? Extreme balance. Say that word with me. Extreme balance. Alright. Paano yun? Inaayos ko yung buhay ko. I am a perfect man. Excellent in all that I do. Walang maipipinta sa akin yung boss ko. Aayusin ko talaga. Ang problema, may isa pang atas. Friend of sinners. How do you strike the balance? Kasi pagpunta mo riyan, marami kang mga bagay na hindi mo ma-appreciate. Ay, ang kalat naman niya sa bahay. Ay, burara. Ay, mura ng mura. Ay, ang dami pong hindi natin gusto na. And so, how do you provide a balance of both extremes? The master of the law and friend of sinners. Amen? Nag-iisip na po ba tayo ng konti? Eto na, medyo, paano nga ba yun? Paano nga ba yun? Eh, ako yung ubod perfectionist eh. Okay? Yung mga bato, wala pong isip yan. Pero ang nagbabalanse ay yung tao na humahawak niyan. Anong kakayahan meron siya para magawa yan? Ang number one qualification, mahaba ang PC. Amen? Ha? Ngayon, pag ito ginawa mong tao, paano mo siya tuturuan ngayon? Ay, puro barkada lang to, extreme. And then, balance. Bumalik ka sa pamilya mo. Ay, puro higa-higa lang yan, tambay. And then, magtrabaho ka na. How do you disciple people? Kasi po, hahawakan po natin ito. It takes time. You cannot be hot-headed when you're dealing with people. Ito po, kahit sermonan mo, wala pong pakiramdam yan. Pero yung tao, sensitive naman din po sila. Di ba? Now, kung palagay po nyo para sa maliliit na bato lang, meron po mga tao ang passion para pati sa mga higanting, mga boulders talaga. No? Ha? Gumagamit pa sila ng mga cranes para mabuhat lang yung mga bato talaga. At ang dulo po niyan, yabang. Oh. Eto na. Oh. Ha? Nakapost pa siya. No? Sabi niya, mission accomplished. Balance is a character. Amen? Amen? You can do it too. Kaso nga lang, meron ka bang time para sa mga pagbabalance? Because discipleship is balancing life. All right? Now, okay ba? Ito na, punta na tayo sa totoo. Okay. Because Jesus is friend of sinners, He will, eto na, medyo mabigat po ng konti itong una, He will stop evaluating the life of people and learn to pray for them. Ito po sabi ng Bible. Kung naunawaan lamang ninyo, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Amen? Ano ibig sabihin yan? People can be very religious. They go to church for their offering, for their talents. They offer their ideas. Pero sabi niya, teka muna. Go back to square one. What's that? Mercy is all that I desire. Meron po bang umaapaw na habag sa mga tao after he has achieved a lot of success, after you have
taken a lot of diploma from high school, college, ang dami mong citations, ang dami mong recognitions, can you go down to a level of mercy for other people who could not catch up with you? Amen. Ang dami po. Ang bilis nyo naman po tumakbo, hindi po ako makahabol. Una, yung anak mo, di ba? Yung 2 years old mo, sabi niya, Mama, ang bilis mo lumakad. Yung po sinasabi ng mga anak natin sa atin. Ikaw, ang dami mo ng karanasan, baka you would have to go back to mercy. Say that word, mercy. Paano pa sa Tagalog yan? Habag. Kahabagan mo naman ako. Yun ang sinasabi ng mga kapitbahay mo. Nung asawa mo, nung biyenan mo, mahabag ka naman sa akin. Excellent ka masyado. You're too perfect. Now, oy, ito pala, sabi niya, ano ba reklamo mo? Ay, maingay siya masyado. Hindi ko kakaibiganin niya, mangungutang lang yan. Yung anak ko, ilalayo ko sa kanya, manliligaw siguro yan. Alright. Number 2, Jesus is friend of sinners. Because of that, He will, what? Stop asking God to bless personal ambition and start aligning with His kingdom. Amen? Now, ito ang salita ng Panginoon. Ang yaman po kasi ng Lucas. Ano? Pag binabasa ko yung Lucas, sabi ko, daming instruction ni Lord na pinamuhay niya talaga. No? Sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo mananalangin, sabihin niyo, Ama namin, sambahin nawa ang ngalan mo, naway maghari ka sa amin. Ask God, Lord, pagharian mo nga po ako. Huwag yung pag nag-pray ka, Lord, ito, magpapatayo ako ng bahay, ito yung pangarap kong negosyo, ito yung kotse ko, puro ambisyon. No, ask God to align you with His kingdom. And then you will understand extreme balance. All right? Now, number 3. Because Jesus is friend of sinners, He will stop talking too much about personal matters. Nakakabingi po yan. But begin to talk about spiritual matters. Is your cell group talking about actors and actresses? Baka po yung cell group po natin, ang pinag-uusapan, puro networking. Puro mga regalong pamasko. Ito po, sabi niya, sabi po ni Jesus, kaya't sinabi ni Jesus, ang pinapasabi lamang ng Ama, ang siya kong sinasabi. Amen? Kaya po pala tayo pinagdi-devotion para ang lalabas sa bibig mo, yung mga devotions. Number 1 po yan. Hindi yung puro sama ng loob. Okay. As Jesus is friend of sinners, He will stop buying just for self. But start investing money for people's connection to God. Pwede ka ba mag-invest dito sa Jesus Our Hope? Ang dami na pong tumawag sa akin, ha? Pastor, anong bibigay ko? Sabi ko, ang ganda ng investment mo. You're not thinking for ourselves. May dumaan po rito sa office. Sabi niya, iiwan ko na to, ha? Ito na yung Christmas for Christ ko. Ito na yung mga regalo ko. Kasi baka maubos ko yan sa SM. Good idea. Seek first God and God's connection to people. Hindi ko akalain sasabihin ni Jesus to. Sabi ni Jesus, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa. Upang kung maubos na iyon, Paul, kung maubos na lahat, tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Amen? Pero matagal pa maubos yung kay Paul. So think, meron akong pera pa rito, December, tatrabaho pa naman ako January, pero I will share for Jesus Our Hope. Kasi po, ang dami pong bata nating in-invite, no? Lahat na nagsisimbata, we will invite according to its outreach. Okay? So, yung iba po, sabi niya, I will buy toys for children. Yung iba, I will buy food for children. So, what is your share on this? Magplano na po kayo, ha? Kasi po, yung po pala, ang tatanggap ng tahanang walang hanggan. As Jesus is friend of sinners, He will stop talking about the sick. Puro na lang, ilan ang positive, no? Sabi niya, begin to lay hands on them. That's what Jesus did. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus, ang lahat ng may sakit, ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Amen? Prinsipyo ng lente. Ha? Lens. Ay sabihin nun,
Ang ating pagkatao ay pinagmulan ng ating pagtingin sa ibang tao. Ulit, ang ating pagkatao ay pinagmulan ng ating pagtingin sa ibang tao. How do you look at other people? Ay nagmumula rin yan sa pagtingin mo sa'yo. Pero minsan yung pagtingin mo sa sarili mo, nakuha mo rin yan ng pagtingin ng ibang tao sa'yo. Yung mga lente, importante po kung paano ka nire-raised up kasi. Nanggagaling din po kasi sa mga magulang mo yon. So, ngayon, kung pangit ang pinanggalingan mo, yung mga nadinig mo nung araw, malamang mahirapan kang tumingin na mabuti sa kapwa. Kaya manghihiram po tayo ng pananaw sa Biblia. Sa tingin ng Diyos sa iyo, napakalaga pong pumasok sa puso natin yan. Okay? Ang pangalawang prinsipyo. Prinsipyo ng salamin, medyo masakit po ng konti ito. Ha? Sabi po kasi niya, ang ating sarili ang dapat nating unang suriin. Amen? Amen? Ito, grabe po ito. Sapagkat, si Jesus mismo nagsabi nito, no? Bago mo tingnan ang puling ng iyong kapwa, tingnan mo, baka meron kang troso sa iyong mata. Ang dami pong pagpapatawa pala ni Jesus sa Bible, baka hindi nyo na-appreciate. Ano? Ganun siya pag nakipag-uusap sa mga religious leaders. Okay? Pangatlo, prinsipyo ng martilyo. Ito, dapat, wag mong gagawin sa mister mo to. Huwag paluin ng martilyo ang langaw na nakadapo sa ulo niya. May hawak ang martilyo. Sandali, may langaw. Ano po ang ibig sabihin yan? There are wrong tools in addressing people you wanted to help. Wrong tools. So baka po hindi po effective yung nag, stop nagging. Yung parinig, stop parinig. Ano pa po ba ang mga ibang mga tools na ginagamit po ninyo? Palo, baka hindi na po effective yung palo kasi nagdalaga na. Okay? Iba naman. Ito po, ang prinsipyo ng sama ng loob. Sabi po nila ganito, hurt people. Hey, are you with me? Yung mga taong labis na nasaktan, nananakit. Kaya po baka yung pinanggagalingan po ninyo, masyado kayong nasinghalan, nakurot, labis kayong pinagalitan at inapi. Dahil po dyan, ang pagtingin nyo sa kapwa nyo, apihin din. Hurt people. Now, are you with me? So medyo nakakasugat po talaga mag-evaluate ng buhay. But because we are being discipled here, we will be connected to other people. Nagtataka ka ba bakit pag dumarating ka, lumalayo yung mga tao? Nagtataka ka ba pagka andyan ka na, medyo tatahimik sila o kaya magbubulungan? Start to become likable. Kind of difficult, pero you can move to another level of our life when we can have that as a project. Pa-projecting ko nga yung sarili ko para ako ay magiging kaibig-ibig. Prinsipyo ng elevator. Ito po yun. No? Ano yan? Pwede nating iangat o ibaba ang mga taong may kaugnayan sa atin. Amen? Ha? Dahil naging kaibigan ka niya, ano ka ba? Ibabagsak mo ba siya? O iaangat ko to? Gagawin kong magaling? Gagawin kong mahusay? No? No? May isa pong tao, in-interview niya isang magiting na tao. Prime Minister. Ano po siya? Media man. In-interview niya. Sabi niya, ang pakiramdam ko, nung kausap ko siya, ang galing-galing ko. Kasi po, he provided so much appreciation to my interview. Galing. Now, Jesus, friend of sinners. Ano? Ilang puntos lang po ito, pero yung iba po, kayo na makakaisip siguro. How to be a friend of sinners. Number 1, give chance for growth to people. Amen? Pwede bang, tumingin tayo sa katabi, sabihin sa kanya, bigyan mo naman ako ng chance. Give me a chance to grow. Ha? Diyan sa Cabanatuan City, may magte-text sa akin, sabi niya, pwede ba tayong mag-meet, pastor? Ang kukwento niyo sa akin, nakapag-asawa po siya ng napakayaman. At dahil dito, yung huling meeting po namin, may utang na siyang 4 million. Dahil po, hindi niya makwento sa misis niya na antas ng buhay eh.
No? Para mapantayan niya yon at makapag-cope siya, may lihim siyang mga utang. Sabi ko, hindi ka po pwedeng ganyan. You have to tell your wife kung saan ka lang muna, tapos bibigyan ka niya ng chance lang to grow. Hindi niya ako kayang tanggapin, Pastor. Sabi po ni Paul, accept one another then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Ang starting point po ng mga relationships, especially marriage, self-membership, self-relationship. Acceptance po talaga. Alright? Number 2, pray for sinner friends. Okay? Pray for each other. Pag nakita niyo na yung mga lahat ng bagay na, mabuti pa pala ako, ayan, gumaganyan ka na, nagsisimula ka na maging pariseyo, di ba? Mabuti pa ako, magalang sa magulang, at siya hindi. Ang ibig sabihin po niyan, signal po ng Diyos sa iyan. Pagpe-pray ko siya, paano ko ituturo sa kanya yan? Alright? Remember, you are the disciple maker. Alright? Number 3. Eto, medyo mabigat po ng konti to, pero dinagdag ko to kasi po baka maabuso po naman kayo. Pag sinabi pong friend of sinners, hindi po nangahulugan, all out, todo-todo, bigay ka na, pagbigyan mo na, makuha mo na. Kasi pwede po kayong abusuhin. Okay? Huwag po kayong papayag na tuloy-tuloy sila sa kwarto mo, tapos yung higaan mo, hihiga sila ron, kasi po magagalit naman yung mister mo, di ba? Okay? Pagdating doon, no, karambola finish yung bahay mo. Yung refrigerator, ubos ang rep. Okay? Pwedeng isang beses siguro mangyayari yun, tapos sabihin sa kanya, next time, ha? Alright. Set boundary. Halimbawa sa spouse. This one I heard from DCAS, ha? Tinuturo ng counselor, sabi niya, paano po yan yung asawa ko? Ilang beses ko nang nahuling nagtataksil. Ilang beses na siyang nag-chicks and all that. Sabi niya, ganito ang gawin mo na lang. Magsaset ka ng boundaries. Sabi niya sa kanya, hindi po pwede sa akin yan. Baka kala mo, porque hindi ako kumikibo, okay na. Okay? You have to declare kung ano yung mga hindi po pwede sa'yo. Okay? Now, sabi niya, pag ginawa mo pa susunod yan, ito, kung ikaw yung may pera, wala ka ng allowance muna pag inulit mo pa yan, nag-chicks ka. So, yung mga boundaries na yan, nawawala po pagka wala kang alam. So, we tell your children, doon sa alas 11, we encourage them, do not drop CLSU, finish your studies, kahit mahirap. Kasi pag nagpag-asawa ka ng mayaman, aabusuhin ka pag wala kang alam. Okay? Now, eto ka, pwede nyo bang gawin to? Yung no allowance, sabi alam ako, ginawa yun sa mister niyang ma-chicks. Hindi po effective. Sapagkat yung mister niya, nangutang lang na nangutang at ma-discover niya, babayaran niya na. So, ano lang po ito, mga ideas lang. Pero ibig sabihin lang, iparamdam, may mga boundaries din, even if I'm a friend of sinners. Alright? Kahit mabait ako sa iyo, hindi po pwede kong abusuhin kasi I have to have self-respect also. Alright? So, paramdam din po yan na He is merciful, pero teka muna, kagalang-galang din dapat pala ito. At hindi dapat mawala yung respeto ko sa sarili ko. Pwede rin kaya to? Sabi niya, 1 month, huwag kang umuwi ng bahay kung bahay niya yon. At kung ikaw naman, bahay mo yun, sabi sa kanya, pwede bang 1 month lang kasi hindi kita matiis na nakipagtalik sa ibang babae. And so pwede pong, depende po sa usapan niya. Alright? Because it has to be felt too. Yung mercy po, na-appreciate lang po yan kapag mayroon pong sense of justice. Because that's God. Extreme balance. Are you with me? Now, when there are allegations, again, there will be consequences. We have to communicate that. Sa friendship, ganun din po. Sa employee natin na nag-aabuso, ay, born again yan. Hindi ako papagalitan yan. You have to tell them, there will be consequences too, even if I like it. Yung po sa basketball kaninang kinukwento ko, ang galing po nila sa discipline, ha? Mataas ang standard, pero pag po tapos na yung game, ay, magkakaibigan po talaga sila. Ang ganda ng mga relationships. But there will be consequences when you make mistakes. Mapapagalitan ka. Halimbawa po naman, anak, eto na, ha? Ano ba ang mga pwedeng abuses ng anak mo dyan? Ay, hindi kikibo yung nanay ko kahit mag-boyfriend ako, mag-girlfriend ako. O kaya kahit mag-dota lang ako, mag-dota. Hindi kikibo yan kasi born again yan eh. Baka po mapagkamala naman tayong siraulo pagka ganyan, yung uto-uto. Okay? Hindi po tayo dapat gano'n. Sometimes your children miss church. Sometimes they don't want the dishes, to wash the dishes. There must be real boundaries. Eto na, pwede pong consequence niyan. O sige,
1 week, wala kang internet dahil sa sinuntok mo yung kapatid mo. Mga ganon, no? Huwag mo naman puputulan ng kamay. Wag. For example, reduce privileges. Meron pong mga bagay na ganito na dapat pinapaintindi tayo sa minamahal din po natin so that you will not be abused. Are you with me? Now, then gather them around you as often. Why? Kasi po, masama po yung influence niya before, and so ilalapit po natin siya sa sarili po natin para, timo ha, itong grupon to na binagdalan ko sa itong cell group na to, ano yan, no drinking policy, no smoking policy. Alright? Okay? Sapagkat doon po sa youth namin, doon sa 11 o'clock, ano, may mga youth po na they smoke, ano, secretly. And so, sasabihan namin yung cell leader, mag-associate kayo lagi para mapansin niya, cell leader ko, hindi pala naninigarilyo to. Okay? Now, invite them to me and mom. Amen? Pero meron po akong special na project pa. Ito, gusto ko pag-isipan niyo mabuti ito. Me and dad. We will treat them very special. Uunahin ko po itong me and dad. You know why? Hindi po dadalo yung mga mister na yan. Tingnan niyo dito, ang konti ng tatay. Ang konti. Bakit? Hindi siya sasabay magsimba sa asawa niya. Kasi bakit? Pag meron akong nabitawang salita, sisikuhin niya. Sabi niya, Timo, sabi ni pastor. Yan. Wala na, hindi na babalik yun. Kayo may kasalanan nun. We need dads to make a decision to come to the Lord. Tayo po tayong lahat. Are you too distant to people? Are you so secured in your own homes? Masarap na po ba yung buhay natin? Actually, God will be very slow to you. Bibigyan ka lang ng isang tao na mapapansin sa lansangan. Itong parting ito, maraming tao, madaing siguro. Spot one person that you can be very close and declare and ask God, Lord, give me passion for people. Make me like you, a friend of sinners. Alisin mo po sa akin yung pagiging masungit, masuplado. Ang standard ko po, akin lang po yun. Ngunit hindi ko ipapataw sa mga iba. Humingi tayo ng habag at biyaya sa Diyos. Come on, let's come to the Lord right now. Humingi tayo ng pangunawa. Humingi tayo ng mga tulay na maglalapit sa atin sa mga tao. Pray for extreme balance. Pray for a hand that would reach out. Ask God to teach you to hug people again. To give you words that are so kind and encouraging. Lord, in the name of Jesus, make us like you. Make me like you, a friend of sinners, filled with compassion, overflowing with mercy, rich in kindness. In Jesus' name, Amen. God bless you. Palapakan po natin ang Panginoon.